Sa Wild West ng Usenet, bago pa man maging civilized ang social media, ang web ay may tinatagong palaisipan. Ito ay ang Markovian Parallax Denigrate, isang gibberish symphony ng cryptic whispers na kumalat sa mga forums na parang digital wildfire. Alien code kaya ito, isang manifesto ng isang rogue AI, o baka naman internet graffiti lamang. Sumisid tayo sa rabbit hole ng linguistic sleuthing. I-crack ang Markov chain cipher at alamin ang totoo sa likod ng decades-old internet enigma na ito. Pero bago pa tayo ituloy diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Noong early days ng internet, bago pa ang social media at search engines, may platform ni Usenet. Ang Usenet, network siya ng online discussion, groups o forums kung saan pwedeng mag-post ang mga tao ng messages sa iba't ibang topics at magpalitan ng ideyas. Isa ito sa unang halimbawa ng online communities at maraming enthusiasts, hobbyists at experts from different fields ang na-attract dito. Isa sa mga forums sa Usenet ay ang alt.anagrams. Dito, nagpo-post at nagsisolve ang mga tao ng word puzzles, kagaya ng pag-arrange ng letters ng isang salita o phrase para makabuo ng bago. Halimbawa, ang anagram ng Markovian Parallax Denigrate ay a vexing parlor drama lark. Pero noong August 1996, may nangyaring kakaiba sa alt.anagrams. May lumabas na series of messages sa forum na may title na Markovian Parallax Denigrate. Pero hindi sila anagrams. Nakasulat sila sa isang weird language na parang mix ng English, French at German. Tapos may salita na hindi sakop ng kahit anong kilalang lingwahe. Pinosting yung mga messages sa iba't ibang unrelated forums kagaya sa alt.society.generation-x at alt.politics.british. Ganito yung message: Jitterburger Usenet Denigrate, Inquirendo Celte Touchingly, Intractable Credenza Truncate, Muzzleloader Markovian Parallax. Walang nakakaalam kung anong ibig sabihin ng mga mensahe o sino ang nagsulat. May iba't ibang pangalan kagaya nila Susan Lindauer, Terry Wrist at Orville Wright. Totoo yung ibang pangalan pero walang connect sa mensahe o sa isa't isa. May mga email addresses din pero invalid o hindi sumasagot. Mabilis na nakakuha ng atensyon ng Usenet community yung misteryo ng Markovian Parallax Denigrate. Maraming tao ang nagtry na i-decipher yung meaning ng messages. May nag-speculate na secret code ito o message galing sa extraterrestrial life. Pero may iba ring naisip na prank o hoax lamang ito. May mga nag-claim pa na na-solve nila yung puzzle pero hindi nila binunyag yung solusyon o nagbigay ng evidence. Habang lumalalim yung misteryo, ang mga computer scientists at linguists ang nag-imbestiga sa mga mensahe gamit ang computational techniques. Nadiskubre nila na ginawa yung mensahe gamit ang Markov chain, isang mathematical model na pwedeng gamitin para gumawa ng random sequences ng mga salita. Ang Markov chain, proseso ito na lumilipat mula sa isang state papunta sa isa pa. Depende sa probability ng bawat translation. Halimbawa na lamang, kung may Markov chain tayo na nagmo-model ng panahon at alam natin yung probability ng sunny days tapos rainy days ay 0.3 at sunny days tapos isa na namang sunny day ay 0.7. Pwede natin gamitin yung probabilities na to para gumawa ng sequence ng weather states tulad ng sunny, sunny, rainy, rainy, sunny, and so on and so forth. Similarly, pwedeng gamitin ang Markov chain para gumawa ng sequence ng words ayon sa probabilities ng bawat salita na susunod sa isa pang salita sa isang text. Halimbawa, kung may text tayo na may sentence na the cat sat on the mat at alam natin yung probability ng the tapos susundan ng salitang cat ay 0.5 at ang the tapos ay ang salitang mat ay 0.5 din. Pwede natin gamitin yung probabilities para gumawa ng sequence ng words tulad ng the cat sat on the cat, the mat sat on the mat, the cat sat on the mat, the mat sat on the cat, etc. Nalaman ng researchers na ginawa yung Markovian Parallax Denigrate messages gamit ang Markov chain na trinain sa malaking corpus ng text tulad ng Usenet Archives, Project Gutenberg Books o CIA World Factbook. Hindi completely random yung mga messages pero hindi rin sila meaningful.
Bunga lang sila ng statistical process na ginaya ang patterns ng natural language pero walang semantics o syntax. Nalaman din nila na hindi encrypted o encoded yung messages pero obfuscated. Ang obfuscation ay isang technique na nagpapahirap intindihin o interpret ang isang bagay pero hindi naman imposible. Halimbawa, yung pagpalit ng ilang letters with numbers o symbols tulad ng H3LL0, W0RLD o Hello World na nasa screen nyo ngayon, form ito ng obfuscation. Yung Markovian parallax denigrate messages, obfuscated siya sa pamamagitan ng pagdagdag ng salita mula sa ibang lengguwahe, kagaya ng French at German. Sa pamamagitan niya ng paglalagay ng mga salita na hindi totoo, tulad ng inquirendo at muzzleloader. Ayon sa konklusyon ng mga researchers, malamang prank o hoax lang yung Markovian parallax denigrate messages na ginawa para malito at maintriga ang Usenet users. Nagsuggest din sila na baka test o eksperimento na ginawa ng isang tao na gustong mag-aral ng reactions ng online community o mag-explore ng possibilities ng natural language generation. Sa kabila ng pagsisikap ng maraming dalubhasa, yung tunay na meaning sa likod ng Markovian parallax denigrate messages ay misteryo pa rin. Walang nag-claim ng responsibility sa paggawa o pag-post ng mga messages at wala rin nakapagbigay ng convincing explanation o solution para sa kanila. Naging legend ang mga messages sa history ng internet at naging source ng fascination at frustration ng maraming tao. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.